Welcome back for another video guys. Inayos ko palang ink tank. Ito na siya ngayon. Ayan na oh. Dami ng tama. Mahirapan nang ayusin to kasi masyado nang madami yung mixing ng kulay ng ink. Last March pala. Ayan, nagkaganyan. Ayos pa natin. Ayan. Okay pa siya. But then sa ngayon, i-convert ko na siya sa CISS or continuous ink supply system. Yan, bagong ink tank. I-convert ko na ito para pamalit dito sa ating yan, conversion lang to. DCPT 300 brother ink tank. I-convert natin sa continuous ink supply system. So ayan, proceed na tayo. Okay, nag-start tayo, binutasan na natin yung likurang bahagi ng ating printer. Ito naman, binutasan na rin natin para doon sa ating waste tank. Ayan yung model natin oh. Dito naman natin ilalagay yung ating gong ink. Magiging ganyan siya. I-level lang natin yung tank para saktong-sakto lang yung level ng tank at yung hose niya. Ako na lang talaga ang gumawa nito kasi nagtanong-tanong ako sa mga technician. Ang presyo nila sa pag-convert ng ink tank ay 2,000 pesos. So masyadong malaki kaya ako na lang. Tapos na tayo sa pagko-connect ng ating hose. Punta dito. Ganyan. At dito sa ating brother. Medyo nag-twist lang dito sa may yellow at saka kulay blue dahil kung papansin niyo, ito yung black at saka yellow ay magkalayo. Samantalang dito ay magkatabi lang sila. Nalagyan ko na ng bracket sa gilid. Yan. So next step natin ay lalagyan ko na ito ng ating ink na nabili. Black, yellow, at blue. Pila natin yan doon at dadaloy na yung ink papunta dito para makapag supply na ng ink doon sa ating printer. So yung kagandahan ng ink tank na to ay hindi na magli-leak at hindi na din maghahalo-halo yung kulay yellow sa kulay black at yung kulay blue sa kulay red. Ayan. Nagkapalit yung takip. Yun ang kagandahan noon. At saka sa halagang 300 plus, mabilis lang naman ito i-convert. Puputulan mo lang ng naayon na sukat yung kanyang hose. Kasi meron siyang kasamang hose na 2 feet. So, kalahati lang nagagamit ko. More than kalahati. So, naikabit yung ating bagong ink tank. Yan. Yung CISS. And, yan nga. Pumasok yung hose dito, papasok dyan ganyan at papunta doon sa loob. Ayan, wala na yung dating ink tank dyan. Ito na siya, tinanggal ko na proceed na tayo sa test printing. Ayan, press menu at silaw ink. Okay, test print. Okay. Then start. Printing na yan. Ayan, no?
Tapos okay na, ito lang, may konting ano. Ayan. O, diba? Ayos na, oh. Kanina, na-undergo tayo ng deep cleaning or power cleaning. Medyo, yung nangyari kasi, yung problema ng aking printer ay naghahalo yung black at saka yung yellow. And at the same time, yung red at saka blue naghahalo na rin. Ayan siya, oh. Diba? Hindi siya black. And after power cleaning, ayan na. Yung black, naging black na talaga. Pero yung ano niya, yung mga links niya, ay hindi pa okay. Kaya nag-continuous lang ako ng power cleaning. Hanggang sa makuha ko, ayan, ito. Tapos, ito na nga, ayan. Ayan, may mga konting ano lang yan. Nawawala rin yan. So, yun, successful yung ano natin. So nga pala, guys, pag gagamitin nyo itong ink ay kailangan yung pasingawin ito pagka gagamitin para mag-penetrate yung ink papunta dito sa baba, sa ilalim. Kasi pagka nakasarado yan, walang pasingawan, hindi siya mag-exhaust, walang exhaust. Okay? Time check muna tayo. It's already 2 AM. So nga pala, nag-print din ako ng ano, ng test print kung okay yung ating ano, ito na. Oops. Yan. Kaya mga bossing, kapag ka ang problema ay naghahalo yung mga kulay sa pag-print at iba na yung mga kulay ng print, ang solusyon po dyan ay palitan ang inyong ink tank kasi nagli-leakage na siya sa loob. That's all for now. Thank you guys for watching this video and I hope you like it. Please share and subscribe. Thank you.